Simula nang makita ko si Chase at ang babaeng yun na sa tingin ko ay si Nicole sa may parking lot, ay hindi na nawala sa isip ko ang sinabi ni Malo sa akin noon, na baka nga, rebound lang ako. Simula nang mabanggit ko kay Chase ang pangalan ni Nicole, naglaho na siyang parang bula. Ginawa nga lang na kaya akong rebound? Ano ba tong pinasok ko? Pinili ko ba talagang maging komplikado ang buhay ko? Sa isang coffee shop kung saan ako malimit magstay lalo na when I'm working on my deadlines, ay nakita ko si Vincent. Vince! Parang tatalikod na ata si Vince nang muli ko siyang tinawag. Vince! Iniiwasan mo ba ako? Dahan-dahan siyang lumingon at lumapit sa akin. Hi, Mi! Ikaw pala yan! We, di mo talaga ako nakilala agad? Ay, pasensya ka na, Mi. Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman pero di siya makasagot kaya nagtanong ako ulit. Nagkaayos na ba kayo ni Chase? Yun, oo. Nagkikita pa ba kayo? Di siya ulit makasagot. Mi, sila na ba ulit ni Nicole? Tahimik lang siya at parang nag-aalangan. Vince, please be honest with me. I can handle the truth naman eh. Ang totoo niyan, Mi, hindi ko rin talagang alam. Nakita sila ng barkada na magkasama pero when we asked him kung ano bang meron, sinabi lang niya na he'll tell us when he's ready. When he's ready? So, ibig sabihin nagkabalikan na nga sila. Mi, parang di naman ganun ang ibig niya sabihin. May kakaiba kasi. I just couldn't put my finger around it but I'm sure there's something else. Ano man ang totoong dahilan? May parang ayoko nang malaman. He's going to tell them when he's ready? Paano ako? Wala na ba akong halaga sa kanya? Basta na lang niya ako iniwan sa ere. Tumayo na ako at galit na sumagot kay Vince. Well, whatever that is, pakisabi sa kaibigan mo pag nakita mo ulit siya na wag na siyang magpapakita o lalapit pa sa akin. You know Hindi ka pa rin ba titigil dyan sa kaiiyak mo? Malos naman eh. Ngayon lang ako naman. Oo, at sa maling lalaki pa. Umuwi ka na lang kaya. Aba? Ay di ba pinapunta mo ako dito dahil kailangan mo ng karamay? Oo, ng karamay, hindi ng kaaway. Oy, hindi naman kita inaaway ah. Pero mas lalo mo pinapasama yung loob ko. O siya, hindi na kita pagbabawalang umiyak. Sige, iyak mo na lahat yan para bukas o makalawa, balik ka na sa katinoan mo. Bakit pa kasi ang sakit? Sinaktan ka rin ba ni Andrew ng ganito? Siyempre, hindi. Mahal ako ni Andrew, haler. So, sinasabi mo pa na hindi ako mahal ni Chase? Wala akong sinabing ganyan, ha? Then what are you saying? Teka nga. Sinabi ba niyang mahal ka niya? He didn't. See, may pa, sinasabi mo bang hindi ako mahal ni Chase kapang nalalaman dyan? Wala naman pala siyang sinasabi sa'yo. Mahal ka niya? But he told me he's mine. At nagpauto ka naman. Malos ha? Ang sakin lang naman ang bilis ng lahat, diba? Ikaw tong pihika na ang taas-taas ng standard sa lalaki, tas anyari? Ang bilis mo naniwala sa Chase na yan, tas ayan, ang bilis din niyang nawala. Kaloka, diba? No other way. Oo nga naman. Ano na nga ba nangyari sa akin? Ganito ba dapat ang pag-ibig? Nakakawala ng katinuan? Isang gabi, naisipan kong tumambay sa may gutter right outside my gate. Kung saan tumatambay si Chase dati para lang pagmasdan ng mga bituin sa kalangitan. Tama nga siya. Maganda nga dito sa place ko. Bakit ganun, no? Minsan, kung di pa sasabihin ng iba, di pa natin ma-appreciate yung mga magagandang bagay na meron tayo. Ang peaceful nga pagmasdan ng kalangitan na puno ng mga nakikislapan ng mga bituin. Habang tahimik kong pinagmamasdan ng kalangitan, ay napadako ang aking paningin sa isang kotse na nakapark di kalayuan sa apartment ko. Pinagmasdan ko itong mabuti hanggang sa mapansin ko na sasakyan yun ni Chase. Bigla akong napatayo at napansin kong kumilos ang tao sa loob ng sasakyan. Umibis siya sa kotse at tama nga ang hinala ko, si Chase. Hindi ko siya gustong makausap. Nang akmang papasok na ako ng gate ng apartment ko, tinawag niya ang pangalan ko. Mish. Tumigil ako pero di ako lumingon. Di rin ako tumugon. Mish. Parang may magnet ang pangalawang beses ng pagsambit ng pangalan ko.
Kung kaya naman dahan-dahan akong lumingon at tinitigan lang siya. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko na gagawin o sasabihin niya. Basta, tahimik lang ako. Nag-iintay ng sunod na mangyayari. Mish, say something please. Hindi pa rin ako nagsasalita dahil di ko alam kung anong sasabihin ko. Kung may mga itatanong man ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mish, please. What do you want me to say? I don't know. Just talk to me. Talk to you about what? Di siya kaagad na nakasagot. He looks so lost. I want to touch him. I want to hold his hand. To embrace him. Console him. But then, I suddenly remember how he hurt me. And how he chose to just leave me hanging. Bakit, Chase? Malungkot ka na ba ulit? Kaya kailangan mo na ulit ang company ko to make you happy? No. What are you saying? It's never like that. Really? Then bakit ganun? Bakit kahit saan ko siya tingnan, ganun yung nakikita ko? I don't know what to say. I don't know what to say for you not to see it that way, but believe me, it's not like that. Oh? Kaya ba, nabanggit ko lang pangalan ni Nicole, bigla ka na nang nawala? Ni hi, ni ho, wala? Ni text o tawag, wala? Biglang kalimutan na lang, ganun? Ang dali sa'yo no? You don't understand. Bakit? Did you ever explain it for me to understand? Or wait, I think the question should be, did you ever trust that I will understand? Chase, did you ever trust me? There are a lot of things about me that I haven't told you yet. Things na di ko alam kung maiintindihan mo. Exactly! Wait, let me finish first. Mish, I have trust issues. You don't have to tell me what's obvious. You don't get it. I told you before that I've been badly hurt in my previous relationship. My relationship with Nicole. There were lies and betrayal. And for someone who already has trust issues even before jumping into a relationship, being betrayed by that one person you thought cares for you the most, it's like being mercilessly executed over and over again. After Nicole, I never thought I'd be able to live again, let alone smile. But that day at the park, nung tinarayan mo ko, I found myself imagining what life would be if there's no more pain in my heart. I found myself thinking that maybe it's time for me to start fresh. That day sa park, nung napatawa mo ko, I realized that I was ready to let go of the pain. I was ready to start over again. Then what happened? What happened to starting over again? Di siya kaagad na nakasagot. Kinabahan ako. Biglang bumangon ng sakit sa puso ko nung maalala ko ang tagpong nakita ko sa may parking lot. Nicole happened, right? She's back, isn't she? You're back with her, aren't you? Sa mga oras na yun ay pinipigil ko na nagbabadyang luha sa mga mata ko. Ayokong ipakita sa kanya kung gaano ko nasasaktan habang hinihintay kung anong sagot sa mga tanong ko. Mish, just say it, Chase. Bigla kang nawala dahil binalikan mo siya. It's not like that. Then what? It's complicated right now. Ang hirap mo naman i-figure out Ano bang kailangan mo sa akin? Ano ba ako sa'yo? All I know right now is I don't want to lose you. Bakit? What am I to you that you don't want to lose me? Mish, let's not... si Nicole! Ano kayo ni Nicole? It's really complicated. Ano bang complicated? Bakit di mo try explain sa akin para maintindihan ko? I need time to... You need time? And then what? You want me to stay available for you while you figure things out with Nicole? Ganon? Ano ba talaga ako, ha? Sub ni Nicole? Backup lover mo? Chase, hindi lang ikaw main character sa love story natin, ha? Main character din ako. At may kwento rin ng buhay ko. Kaya sana, huwag kang unfair. Kasi alam mo, ano man yung pinagdaanan mo o yung pinagdadaanan pa, it's not an excuse para tratuhin mo ako ng ganito. Alam mo, ngayon lang ako sumugal Pero bakit ganun, ha? Bakit para sa maling tao pa? Ish, I'm sorry. Alam mo, siguro isa na lang yung wish ko ngayon
Sana maging malinaw na yung pag-iisip mo. Kasi alam mo, hindi ito basketball. Kaya please lang, huwag mo akong gawing rebound. Why did you have to leave me when you said that love will conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good